Okay, good morning sa inyo mga kapatid. Ayan, magandang umaga for the day's video. So mag-change oil naman tayo kay Tanggol, yung aking NMAX version 2. So base dun sa ating odometer or yung kanyang trip ay nasa 1.4 na, 1.4 plus. So every 1.5 kilometers mga kapatid ay nag-change oil tayo. Pero dun sa kanyang manual, ang nakalagay dun every 1.8. Hindi pare-pares kasi iba eh. Iba kasi umabot pa ng 2,000 kilometers. So huwag niyo paabutin na ngayon mga kapatid. Kailangan mas advance kayo doon sa manual. Kung nakalagay doon ay 1.8, halimbawa, gawin nyo 1.7, ganun. Or kaya 1.6. Para yung langis natin, hindi natin mapapanatili na kung kailan maitim na maitim saka tayo magpapalit. At marami pa rin ako ituturo sa inyo mga kapatid. Hindi lang dyan sa pag change oil. So marami pa. So ituturo natin sa araw na ito. Mga basic tutorial sa mga nais mag DIY. So tara, let's go. At ito na nga mga kapatid, yung aking si Tanggol na poging-pogi. At talagang marami na din tayong kumbagay kapital din sa ating mga setup. So maraming setup to mga kapatid. Tingnan lang natin mga kapatid yung kanyang trip. Yun. Kita ninyo. 1,498. So yan. Dadalawang kilometro na. 1,500 na. So ganun ako ngayon. Mag-change oil mga kapatid. So battery niya healthy 11.9. So tara. So bago natin umpisahan mga kapatid, ayan, ay tayo humihingi ng suporta sa inyo para sa ating mga libreng tutorial para do sa mga nais mag DIY. So huwag kayong matakot mga kapatid. At bago kayo matuto, ay kailangan nyo magkamali. Ang importante sarili nyong sasakyan ng inyong pagdi-DIY. So hindi naman natin pwedeng gawin sa iba. So kung wala ka pang idea, so yun, kung may motor ka, dun mo muna i-apply yung iyong skills hanggang sa matuto ka. So dito bago natin i-change oil mga kapatid, basic lang naman ang pag-change oil. Yun nga, every 1.5 kilometers kailangan palit, every 3,000 kilometers palit din kayo ng gear oil. So ngayon napalitan natin siya nung nakaraang change oil natin ngayon hindi muna tayo magpapalit ng gear oil. Every 2 times na tayo mag-change oil or 3,000 kilometers palit tayo ng gear oil. So sa air filter, bibigyan ko kayo ng idea, every 8,000 kilometers palit kayo ng air filter. Tapos sa ating bola at saka slider, every 5,000 kilometers magano na kayo, palit na kayo ng bola at saka slider. At saka itong ating linis, magpapalinis na rin kayo, magpapa-PMS na rin kayo ng inyong panggilid. So ganun lang ako, hindi ko na inaabot na talagang yung kanyang flyball ay matangos na matangos. Basta every, kahit mga 6,000 kilometers, 7,000 pwede pa rin mga kapatid. Kasi mas mabilis na bumibigay yung slider niya. So ang ginagawa natin, so para mas maganda, kahit every 6,000 kilometers palit na kayo ng flyball at saka yung slider. At kung sa panggilid naman, lahat papalitan nyo yung ating drive phase, ayan, yung ating torque drive. So hindi nyo na kailangan may ginagawa tayo, hindi nyo na kailangan magpa-regroove. May ginagawa tayong sikretong malupit dyan pagdating sa ating clutch bell. So pwede sabay-sabay na lining, pump belt, bago itong ating drive phase, backplate, lahat na. So hindi lang natin pinapalitan dyan yung ating pinaka torque drive. Yon, lining sabay-sabay na yun. Ang bell naman hindi natin pinapalitan yan mga kapatid. May ginagawa tayo dyan, modify para maiwasan ng dragging, lalo na dito sa NMAX version 2 talagang umabot to ng 5,000 kilometers lang dragging na. So kung lilinisin nyo lang yung mga kapatid, babalik lang din kagad yung kanyang dragging. So yun, babalik tayo doon sa ating drive phase, pulley set, pump belt at saka lining. Every 30,000 kilometers palitan nyo na yung lahat. So sa flyball, sa loob ng 30k kilometers at saka slider, makakaapat na palit kayo doon bago nyo palitan ng buong pulley set at saka inyong lining. So ito, naka center spring na din tayo, 1,200. So
mas maganda kung sa inyo, kasi gusto ko yung medyo may power yung kanyang arangkada. Pero mas maganda mga kapatid, 1000 RPM ang inyong center spring at saka 1200 RPM yung inyong clutch spring. Yan. So nabigyan ko na kayo ng mga gandang idea mga kapatid, at saka doon sa mga nais magpa-set up ng mga ilaw. Ayan, pakikita ko sa inyo mamaya mga kapatid yung ating mga set. Yan. So dito gamit lang tayo ng sukat ng kanyang drain bolts ay ito. Makikita natin sa inyo mga kapatid yung ating socket range number 12. Yan. Bubuksan lang natin yan mga kapatid, counterclockwise. So hindi ko na kasi inyo pasisilip. Dadalawa naman itong tornilyo na ito mga kapatid sa ilalim. At yung isa dyan number 17. So bubuksan na rin natin mga kapatid yung, kasi kada dalawang chainsaw ko yung kanya sa may pinaka streamer o pinaka filter ng NMAX ay nililinis din natin yung kada 3,000 kilometers, kasi doon dumadaan mga kapatid yung langis bago umakyat sa buong makina. So ang bilis natin naabot ng 1.5 kasi nakasunod-sunod yung ating rides. Yan o. Drain lang natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Yan, lilinisin na din natin yan o. Yan o. Para na rin siya mayroong buha-buhangin konti. Yan. Yan na naiipon yung mga tumitigas na langis at saka yung mga parts sa loob ng makina. So kailangan natin linisin yan. Pero hindi pa naman siya barado. So mapapasin nyo pag barado, maitim na ito. So habang dinidrain natin, sinasaid natin yung langis mga kapatid, linisin na natin to. So gamit tayo ng ating CVT FI power spray. So Kobe ang gamit natin mga kapatid. Spray na natin to. Bango. So ito yung kanyang bolts. Pangit kasi pag gasolina, delikado to yung ating mga itong ating oil seal. Yan ang ating strainer. So okay mga kapatid, nung malinis na natin to. Yan. So ibabalik na natin. So ganito ang posisyon nito mga kapatid, baka kayo magkamali. Yan o, ganyan. Yan. So babalik lang natin at lalagyan na natin ang langis. So sa langis, blue core, ayan, 900mm lang nilalagay natin yan mga kapatid. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Yan. Ito yung pinaka 900 nya. Ito yung sentro. Ito kasi 1 liter 800. Ayan, may guide naman yan. Gumpisa sa yan. Kita nyo ba mga kapatid? 200, 400, 600, 800. Bago dito, yan, 1 liter 1000mm. So dito tayo sa gitna. Hinalin na natin dito sa kabila. So salin ko lang. So dito natin sasalinan. Hanapin nyo lang ito mga kapatid. Yan. Gamit na tayo ng embudo kapatid para walang masayang. Yan o. So bali 900mm ang ating sinalin dito. So ganun ang ginagawa ko mga kapatid yan. Lalo't linis natin yung pinaka strainer nya. So talagang side na side ang langis niya sa loob. Hindi tayo nagpapalit ng brand, blue core pa din. Alam niyo naman maraming nalabas ngayon langis, mahirap na makipagsapalaran. So ito na may recommend na Yamaha. So dito na tayo. So tandaan, every 1.5 kilometers change oil.
Kung ano nasa manual nyo, mag-downshift kayo. Yan. Okay. At kung kayo malang mga idea, mga kapatid, about sa setup, yan, mga setup ni Kabakas. Yan. So, kompleto yan. So, matapos nating ma-change oil, paandarin na natin yung ating NMAX version 2 Sitanggol. So, naka 2-way alarm yan. Okay. Mali ang remote niya, mga kapatid. Andili pala. No, mali tayo dun ah. Ayan, nakasabit pa sa bag ko. Ayan, ito pala yun. Yan oh. Yan diba? Papatayin ko dito. Kahit alin dito pwede patayin. So, start ulit natin. Gusto ninyo? Kompleto yan, mga kapatid. May passing din yan natin si Tanggol. Yan oh. Dual contact yan. May pwede mag-passing sa mini driving, pwede mag-passing sa high beam. Bago meron tayong mini driving, high and low. Yan. Yan. At meron din tayong underglow light. Magpapalit-palit din yan ang kulay. Dual contact din yan, mga kapatid. Yan o. So yun lang, ganun lang ka-basic mag-change oil. At kung nais nyo matuto mag-DIY, yun, ulit-ulitin nyo lang yung ating ginawang video. At yun naman, mga kapatid, ay hindi na kailangan ng mekaniko pagdating sa pag-change oil. So kailangan alam nyo lamang kung hanggang ilang kilometers bago kayo mag-change oil. So recommend ko 1.5 kilometers change oil kayo para mas maalagaan. At kung gusto nyo mas magtagal ang inyong motor, every 3,000 kilometers gamit kayo ng ating Mars. Yan. Ito ang nilalagay natin sa gas. Mars Carbon Cleaner. Every 3,000 kilometers makakatipid ka sa gas. Aalagaan ang iyong makina. Lilinisin yung iyong fuel injector. Yan. Pati tangke ng gas lilinis at saka yung carbon deposit. So binabawasan niya, mga kapatid. So yun lang, mga kapatid. Maraming salamat and thanks for watching. God bless po.